Hi everyone! Welcome to the ninth day of our vlog. I know may absent ako nung isang araw. Well, it's because sobrang tagal mag-upload ng videos. Like, inabot na the next day. So, forgive me on my absent. Anyway, isang araw lang naman yon. At ngayon, ay magpapatuloy na muli tayo. So, ngayong gabi na 'to ay wala ang asawa ko, nasa work pa siya, and Amara's already in bed. So, ngayon ay tidy up natin 'tong mga kalat na nandito sa ating bahay at sobrang kalat, oh. Hmm. Ayan, 'di ba? Sobrang daming Calateous. So, ngayon ay ililigpit ulit natin yan. So, samahan nyo ako na mag-tidy up maguli dito sa ating bahay-bahayan. So, simulan natin dito. Ulit sa mga laruan ni Amara, which is sobrang madali lang naman. And hindi masyadong nagkalat ang baby girl. At kung magkalat man siya, ay kaunti lang. Dahil konti lang yung mga pwede niyang ikalat anyway. So, tonight is a Friday. Today is Friday. So, bukas ay day off kaming dalawa ni Amara from the school and from work. So, hindi ko alam kung saan kami makakarating ni Amara bukas. Anyway, kayo ba? What's your plans for tomorrow, guys? May gala ba bukas dahil Sabado? Well, I was thinking tomorrow na mag-mall kami ni Amara if ever. Kasi bukas, may pasok si Hubby. So, it's just gonna be me and Amara tomorrow. Madali lang naman i-handle si Amara. Easy baby lang siya. So, kahit umalis kaming dalawa, okay lang naman siya. Hindi naman siya fussy baby. Saan tayo dyan? Ito naman tayo ngayon. Laging ang pinakamakalat dito sa bahay, of course, I think in any household naman is the kitchen. Hi. Anyway, palabasin natin yung mga aso sa balcony. Mukhang naiihi na. So usually, binababa ko lang tong blinds namin kasi para hindi pumapasok yung mga insekto. So yan, may maliit na uwang doon sa baba para makalabas yung mga doggos natin dyan. Iligpitin natin naman tong dining area. Haha. And by the way, hindi pa ako lumalafang. So mamaya, samahan nyo rin ako mag-dinner. Kayo ba, anong pinaka makalat na area sa bahay ninyo? Kusina din ba? Kwarto? Toilet? Yung banyo namin, nililinis ko yun once a week lang. Hindi naman siya masyadong makalat. Willow! Stop barking. Pag nakakarinig yung mga aso ko ng aso sa kapitbahay, syempre, tahol-tahol din sila. So, maingay.
Pero, buti na lang, madali lang naman silang sitahin. Pag sinabi ko sa kanilang, shush, at tinawag ko yung pangalan nila, sumusunod na sila. Which is amazing! Kalat pa tayo. So, tapon natin yan. So, ngayon naman, i-empty natin yung school bag ni Amara, yung daycare bag niya. So, I'll show you kung anong laman ng daycare bag ni Amara. So, anyway, ito yung tray na pinagkainan ni Amara. And this is Amara's leftover foods and mga pamunas din. So, tapon natin yan. Mga food scraps ni Amara. Anyway, guys, how's your day been? How's your week been? Has it been good? Oh my gosh, I can't believe na 31st of January na ngayon. So fast. Where this month went? Sobrang bilyas, 'di ba? My gosh, parang kaka-New Year lang natin and kaka-Pasko lang natin. Tapos ngayon, 'di ba? Tapos na yung January, guys. Valentine's na. Ano, may regalo na ba kayo sa mga minamahal niyo sa buhay? O wala pa? May pa-event sa birthday ng mama ko sa baba. Anyway, tignan na natin kung ano mga kalat ni Amara dito sa bag niya. So, ito yung bag ni Amara. So cute, di ba? Personalized with her name. So, first off, ay tinatanggal ko yung mga baon niyang dami. Yung baon niyang dami, isa lang naman yung binabaon niya na dami. And then, may baon lagi si Amara na milk bottle. Nagsa-start na rin siya mag-training cup. Pero, as you can see, hindi na naman nila ginamit. So, that's for next time na. And then, CP cup. And then, lagi nilang nilalagay sa separate na plastic yung mga maduduming damit ni Amara. So, yan yung maduming damit niya ngayon. And then, yung mga malilinis niyang damit na nandito sa bag na to usually. So, yan. Pag nandito sa bag na to, ibig sabihin malinis. And yeah, so, that's it. Ito yung mga madudumi sa bag ni Amara. How about sa bag ni Mommy? May mga madumi ba dyan? Wala. Walang maduming gamit si Mommy. So ngayon, itong mga bag na to, bilang okay na sila ngayon, ilalagay ko na to sa tamang lagayan, which is sa laundry room. Tara, samahan nyo ako. Samahan nyo ako sa laundry room. Oopsie. Sinacinch up ko lang muna po. Tara. Charat, charat. So, ito na ang aming hallway. Kung saan nakatambay yung mga aso. Walang tao dito sa bahay. At kapag natutulog na kami sa gabi, dito sila natutulog. Para hindi sila makapagkalat at makapanira ng gamit sa lounge area. So, this is our laundry room. Teka, tayo natin itong ating tripod. So, dito ko lang nilalagay yung mga bags namin. And as you can see, may mga damit na nandito sa dryer natin. Wait, ito pala yung dryer. Yan. May mga laman na bagong labang damit. So, tutupiin natin yan together. Sama ba kayo or wag na? May maging sobrang haba na naman ng video na to. At hindi na naman mag-upload agad. Mag-ubos na naman yung sobrang tagal.
So, yan. Tapiin natin to. Ay, guys, ito yung travel prom namin for Amara. And sobrang galing nito kasi one hand lang, may itupi mo na siya. And one hand lang din ay may ilatag mo na siya. So, for demonstration, ayan, oh. Ipipress mo lang to and then slide mo lang to doon and then boom. Yan, tupi na siya. It's so compact. It's so good. And then, pag ilalatag naman, ganun din, guys. Pipindutin nyo lang din to. And this is slide. O, diba? Tcharam! So good. We really love this one. Originally, I was thinking of getting the Bugaboo Butterfly. Pero dahil medyo may kamahalan yon at dahil alam mo yon, pag ginamit namin to pag bumiyahe kami sa airport, ay iitsa-itsa lang to. So, alam mo yon, para yung gamit mo ay at ease lang. Hindi mo kailangan magpaka-sensitive kasi mura lang naman siya. Yan na yung binili namin. Yung Baby Joy from Amazon. And sobrang reasonable ang price, hindi ka mahalan. So, tabi natin itong shoes ko. Shoes. Hindi kayo. I'll show yung ko tinatabi ang aking shoes. Ayan. So, meron kami nitong shoe storage. And dito ko tinatago yung mga shoes na madalas gamitin. So, ito yung mga work shoes ko. Lagi ako naka-sneakers kasi naglalakad lang ako madalas sa work. And dito naman yung mga sandals natin na flats lang. Yung iba dyan kay Babe na. Ito naman yung school shoes ni Amara. Nilalabhan ko rin to every week. Kasi socks and shoes na siya in one. So, syempre, may tendency na magbaho yung paa ni Amara and bumabaho talaga siya, guys. Ang asim. Anyway, so nilalabahan natin siya. Diba? Tara, angkatin na natin tong ating mga bagong labang damit from the dryer. At mamaya ay itutupi natin siya. So usually, yung mga damit na hindi na kailangan planchahin, yun yung mga dinadryer namin. Tapos yung mga damit naman na kailangan planchahin, yun yung mga sinasampay namin. Sinasampay namin siya for the reason na kahit hindi na namin planchahin, ay hindi siya masyadong gusot-gusot. Kasi, sa totoo lang, I don't have the luxury of time para plancha-plancha pa dito. Lagi kong ine-empty tong filter pagkakuha ng sampay. And then, yan. So, balikan natin to later at tutupiin natin itong mga damit na to mamaya sa kwarto. Sa kwarto na yan. And guys, I'm gonna show you pala a tip kung anong ginagawa ko sa mga daycare clothes ni Amara pagka-uwi. Kasi sa daycare ni Amara or sa kahit anong daycare, yung mga damit nila, they tend to get very messy. And so, may naka-ready ako palagi na timba na may napisan or sabon na pangtanggal ng mga stain
At binababad ko muna doon yung mga damit ni Amara prior to washing it. Para, alam mo yon, mag-loosen na yung mga stains and magsalang mo sa washing machine, most of the stains, mas madaling natatanggal, nawawala na. Kasi, pero hindi siya perfect may mga times na may mga naiiwan pa rin man siya. And it's okay kasi sa daycare niya lang naman ginagamit. By the way, si Amara, meron siyang 3 kulay nung walking shoes niya. And ito yung mga shoes ni Amara. Diyan ko nilalagay. Karamihan dyan ay malalaki pa sa kanya. So, realistically, ito lang talagang, actually, 4 lang yung kasya sa kanya. So, itong 3 ganito. And then this little sandals na hindi naman magandang pang walking. So, hindi niya rin ito masyadong ginagamit. Anyway, tara na. I'll show you na may timba with napisan kung saan natin binababad yung mga damit na galing daycare. So, nandito na tayo ngayon sa aming ensuite. And yun yung sinasabi ko sa inyong timba. Pero oh my gosh, diba? Nakatumba siya ngayon dahil naitumba yan ni Amara kanina. So, bukas ko palalab. Ito yung mga iba niyang damit na galing daycare. Yan yung mga ibang damit galing daycare. And dahil natapon na yung laman, lagyan ulit natin siya ng napisan and water. So, tanggalin muna natin ito. Natapon yung laman na tubig. Eh, may mga kailangan pa tayong ibabad, yung mga galing sa daycare today. Kasi nga Friday lang today. So ngayon, bukas na natin yung lalabang. Babad muna natin. Bigyan natin ng tubig. Kayo ba, yung mga damit ba ng anak ninyo ay binababad nyo ba muna bago nyo labahan? Or binabrush nyo? Kasi ako guys, hindi ako nagbabrush ng mga damit dito. Pagka ganyan, diretso na yan sa washing machine. Pagka galing sa tubalan or dinidiretso ko na yan sa washing machine after. Sobrang, yun nga, ayan. Yung itsura ng mga damit ni Amara pagkagaling sa daycare. And it's okay. Chill mom lang tayo. Chill mom. So, yan. Lagyan natin sa pinakailalim yung mga bagong uwi. Dahil yun yung mga madami pang mansya, yung mga iba. Ilang days na yan nakababad dyan. So, magiging okay na yan. Kasi alam nyo dati guys, so, nung dati, wala pa akong ganyan. Tapos nilalagay ko lang sa tubalan yung ni Amara. Yung mga damit niya. So guys, ang nangyari, nagkaroon ng mga molds. And oh my gosh, I feel so terrible. Ang dami kong damit na kailangang itapon. Dahil may mga molds. So ngayon, natuto na tayo, ibabad sa tubig para hindi magkaroon ng amag. Ang ating mga
damit na mapuno ng mancha. Kailangan ko palang i-wash itong ano ni Amara. Kanyang paliguan. Mamaya na natin balikan yung paliguan ni Amara. Ibababad muna natin siya sa sanitizer para malinis ng maigi. Labas tayo ngayon. Kunin natin yung basahan dito sa loob ng pangbanyo natin na basahan. This one. Anyway, mahaba na tong vlog natin na to. So, at bawal din ako mag-ingay dahil may natutulog na baby. So, I'll see you all tomorrow. Bye!